Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, araw na ito. Kiko Barsaga, pinagtangkaang patayin. Yun, delikado na po. Ngayon, iilan lang po kasi talaga ang may tapang magsalita. Kaya talagang patatahimikin. Basta meron kang hawak na ebidensya, patatahimikin ka. Pangalawa, Kiko pinagtanggol si BP Sara. Pangatlo, Karen nananawagan sa media. Karen Davila po. Ayan, nako. Alam mo naman ang media, hindi lahat matino, yung iba kampi kay Tambi, yung iba yung ibang media nga pag-aari pa ni Tambi, di ba? Ganyan po katindi. Okay, hindi po natin pagtatagalin. Pero bago po ang lahat, pagpasok nyo pa lang, huwag nyo pong kakalimutan, i-like nyo po agad itong video na ito. And sana po doon sa mga hindi pa po natin subscriber sa channel ni Coach Oli, News PH o Coach Oli, muli po tayo nagpapaalala at naglalambing. Baka pwede nyong pakit-check. Tapos subscribe na rin kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Okay? Muli po, Coach Oli News PH. Di na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Bago natin pag-usapan yung nagtangkang pumatay kay Kiko Barsaga, ito muna pag-usapan natin. Isa sa pinaka matapang na pulis. Tingnan po natin. May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga? Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Ikaw naman pala, Pinky! Pinky! Close pala kayo ng Diskaya. Picon talo. Na-discover ni Kiko. Kita mo? Siya ang nag-post na ito May intel si Kiko. Meron siyang nalalaman patungkol sa Ping Lacson. Kayo po ba? Sa mga nanonood ngayon, meron akong tanong. Dahil siya nakapag-post niyan. Saan niya nakuha yung picture na yan? May nalalaman ba si Kiko Barsaga patungkol kay Lacson? Tuloy po. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. Nako, magkaibigan pala kayo. Kiko, ilabas mo na. Kasi para sa kanya, sinungaling si Ping Lacson. Talagang close friends daw kayo ng Diskaya. Ngayon, ulit, tatanungin ko kayong mga manunood. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Definitely may sinungaling dito. Ang sabi ni Lacson, first time lang daw niya nakita si Diskaya dyan. Niyaya lang siya mag-rally, pambihira, no? Diskaya, yayayain ka mag-rally sa Davao, pupuntahan ka pa? Na may anomalyang ang Diskaya, di umano nagbayad daw sa isang media para interviewin siya. Ganyang kayaman yan. Hindi yan dadaan ng walang pakimkim. Yan ang sinasabi. Si Kiko naman sabi, hindi, close friends kayo. So, dinalaw siya noong campaign period. Wow! Pati timing, mangit. Sabi nga ni Sir Jack, mangit. Yung bagong Banatero, Sir Jack, supportahan natin yan. Napaka-influential yan sa mainstream social media. Pangit yung timing. Bakit? Dadalawin ka ng isang kontraktor, kampanya. Ano bang kailangan sa kampanya? Pera. Ano bang merong kontraktor? Pera. Dinalaw ka pa para ka lang yayain. Wala kang telepono, Lacson.
Close friends. Ako mas naniniwala ako kay Lacson, ewan ko sa inyo. The saga doesn't end there. Dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. So bumanat. Ha? Si Ping Lacson, kung merong isumbong mo kay Tulfo, si Ping Lacson, isumbong mo kay Twitter. Nagsumbong kay Twitter. PNP chief. Pulis, dati pulis. Uniform man to, di ba, men? Di ba? Uniform, personnel. Nagsumbong kay Twitter. Ito pala si Ping Lacson, isumbong mo kay Twitter, di ba? Hindi, ako talaga, ha? Hindi ko sinasabing si Ping Lacson yan, ha? Pero gawain ng bading yan, eh. Bakla ba yan? Hindi kasi, may anomalya. Dahil sinabi ni Miriam, yung totoong sexuality nito si Ping. Tinawag pa nga niyang Pinky to. Hindi ako si Miriam. Kung gusto mong patayin, di patayin mo siya. Kaya lang patay na eh. Tinawag tong Pinky. Ang bihira. Yung gawain niya. Kaya nga di ba, kinall out to ni Marcoleta. Kinall out ito ni Cayetano. Ang dami niya sinasabi sa media. Pinky, di ba? Ayaw naman pangalanan. Tingnan mo si pinapangalanan. Si Kiko. Parehas kayo ni Tito Soto eh. Si Tito Soto sinabi niya, wala naman akong pinangalanan. Duwag kayong parehas. Kasi si Tito Soto naman, hindi naman bakla yan. Laking yan eh, noon time show yan. So yung mga bibitawang salita niya, pang noon time show, paduda, hindi magpapangalan yan. Ikaw, hindi mo pinapangalanan, sinusumbong mo kay Twitter, walang pangalan. Ganyan din yung mga sinabi mo noon eh. Kaya kasi nita, hindi mo pinapangalanan, magpakatapang ka naman para kang hindi galing sa pagiging pulis. Pag nagsalita ka, pangalanan mo, tapos gayahin mo. Kasi, tingnan mo, nagsusumbong ka kay Twitter. Dati ka, pulis ka. Tapos, Blue Ribbon chairman ka pa. Tapos nagsusumbong ka kay Twitter. Anong klase namang pagkalalaki meron ka? Ang bihira to si Lacson, no? Dapat, kung gusto mo ng ganyan, magsalita ka. Tumayo ka ron. Parang yung ginawa ni Marcoleta. Diniretso niya. Ikaw, Tambi. Ikaw, Saldi. Kayo magnanakaw. Gawin mo yung ginawa ni Cheese. Di ba? Anong ginawa ni Cheese? Plinay niya yung video ni Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Dapat gano'n. Pangalanan mo. Harap-harapan kayo. Tumayo ka ron. Bumabaanat ka para kang keyboard warrior eh. Kay Twitter ka. Pabira, no? Ay! Sino i-tweets? Isumbong mo kay Twitter. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi na patamaan niya pala dito, meron daw tahol ng tahol. Meron daw baliw. Saan na yun? Meron daw baliw na meow sa ground floor. So, ibig niya sabihin from the camera. Congressman. Tapos may tahol na tahol dun sa upper house, upper floor. So, ano pa, senador? So, sinasabi niya ito si Marcoleta. At least, may tapang. Tumatayo, pinapangalanan. Hinaharap, kino-call out. Ikaw, pulis, nagsusumbong kay Twitter. Patalikod dumali eh. Ay, sa bagay, patalikod sila dumali talaga yung mga... Di ba sa likod dumadali yan? Ay, hindi ko po inaano, pambira. Pero siguro gamitin nyo yung meow. Pero yung aso, wag nyo gagamitin.
Kasi hindi tuta yang mga yan. Alam ng mga Pilipino sino ang tuta ni Tambi, Ping Lacson. Alam nila kung sinong tuta. Ikaw, Ping, alam mo kung sinong tuta ng Senado ni Tambi? Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga. Sino pa nga, di ba? Sino pa nga ba ang tuta? Sino mang sunod-sunuran? Sino mang pinatago si Tambi? Sige, diretsahan na lang tayo. Sino ang hawak sa leeg ni Tambi? Of course, hindi kayo aamin. Pero sino nagmumukhang hawak sa leeg? Hindi nyo mapangalanan? Sige nga! Kung hindi kayo tuta, hindi kayo hawak sa leeg, palangalanan nyo nga kayong dalawang magkaibigan? Na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba. Yun, ang maganda roon. May susunod na next week yan, posible yan. Next week, iba na Senate President. Ano daw? Senate President at Tito Ulit. iingay. Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Ano sabi? Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Ay! Magkaaway yung dalawa. Hindi na kayo nag-iespadahan ng komentaryo. Wala na. Next, Senate, iba na. Sige, pag-usapan natin itong next, yung gustong pumatay kay... Sino ang nagtangkang pumatay kay Kiko? Galit na galit, no? Sino kaya yan? Eto po, post ni Kiko, Kiko Barzaga. Sabi niya, my intelligence network has informed me that a certain senator is plotting to end my life. So, papatayin si Kiko Barzaga. Tanong, yung intelligence ba niya ay intelligent? Yun ang tanong doon. Pero, nakakakuha siya eh. Nakakakuha siya ng info. Alam nga niya na magkaibigan to si at may picture siya ni Lacson at saka ni Diskaya. So talagang may nag-feed ng info. Si Kiko Barzaga may puting ahas. May intelligence. May intel. Pambihira, may puting ahas din si Kiko Barzaga. Dami niya alam eh. Sabi nga niya, 'di ba, papaltan na yung Senate President. Siya rin ang nagsabi noon eh, papaltan na si Tambi, pinalitan. Kaya lang, bago pa natin nalaman na papaltan si Bonjing, ang ipapalit daw si Boji. Bonjing, yun yung Bonjing out, Boji in. Sinabi niya yun. Kukuha niya eh. Yung papalit daw, loyalista rin ni Marcos. At kasabwat daw si Marcos dyan sa lahat ng yan. So, mayroon Pag tiningnan mo yung intel niya, may intelligence. So, posible. Ang tanong dito, tanong ko sa inyong mga manunood. Sino sa tingin ninyo ang gustong pumatay na senador kay Kiko? Isip. Sino ba ang may bahid na killer na senador ngayon? Sino ang umaaray at nasasaktan kay Kiko? Isip. Senador hindi naman niya sinabing congressman, hindi naman niya sinabing presidente, hindi niya naman sinabing secretary, sinabi niya senador. So, sino yung may bahid ng killer na nasasaktan sa mga ginagawa ni Kiko? Yan lang naman yan eh. Iisip-isipin mo lang sino yung tinutukoy dito ni Kiko. Ingat-ingat tayo Kasi matindi talaga ang galamay. Isipin mo, hindi lang si Kiko ang gustong patahimikin. Si Magalong pinatahimik din. 'Di ba? Anong ginawa? Binigyan siya ng warning shot. Sabi, sinilip yung patungkol dito sa tennis court. Yan ang ginawa ng issue.
At sinabi, ikaw, ikaw, Magalong, hindi ka pwedeng mag-imbestiga. Advisor ka lang, hindi ka pwede. Warning shot po yun. Pag hindi nakinig si Magalong, yan ang ititiklop. Nakakatakot mang pero ganyan yan. Kasi kita mo malakas sila sa Senado. Isipin mo ang problema galing sa Kamara. Pero ang pag-iimbestigahan ng DOJ, ang pag-iimbestigahan, ang sasampahan sa Ethics Committee, mga senador. Lupit, di ba? So, ibig sabihin, kahit doon sa upper house, doon sa kabila, malaki ang clout, malaki ang hawak ng mga congressman sa Senado. Definitely, malakas din ang kapit nila sa Kongreso. Kasi hindi mo nga pwede mabanggit-banggit dyan si Tambi at si Saldi. Malakas dyan. Di ba? So, malawakan po ito. Sindikato po yan. Alam mo yung kampihan sa illegal na bagay, simple lang ang tawag dyan. Sindikato. So, marami itong kalaban. Nakikita mo yung power Di ba? Ayaw nilang mapunta doon sa mataas. Ayaw nilang. Ang usapin, gusto nila dito lang sa baba. Sa contractor lang. Hanggang DPWH, hanggang district engineer. Huwag na kayong aakyat. Pag umakyat pa kayo, bukod sa Senado, basta wag niyong puntahan ng congressman, wag niyong puntahan si Bongbong. Pag umakyat kayo doon, eto mangyayari sa inyo. Sisilipan kayo or eto nga, si Kiko. May gustong pumatay sa kanya. Naniniwala ako dito. Lalo na kung ang tinutukoy ni Kiko Barsaga, ako hindi ko alam kung sino ba ang may kaso ba ng murder diyan sa grupo sa Senado? Meron ba? Pakilagay nyo nga, turuan nyo ako. Sino bang may kaso dyan ng murder? Hindi ko alam. Sino may bahin? Next po, tingnan natin to. Eto, pag-usapan naman natin nang dahil dyan, nanggagalaitin na naman yung mga kakamping, yung mga pinklawan, yung mga komunista, yung mga kain suka, yung mga ibang ayaw makaupo si VP Sara. Sabi dito, dumipensa si Cavite Representative Kiko Barsaga kay VP Sara Duterte matapos batikusin ni Representative Laila de Lima sa hindi pagdalo sa budget hearing ng OVP. Ito si Laila de Lima. Parang hinahanap si Junel. Wala na bang driver yan si Laila de Lima? Meron akong kakilala, driver, gusto mo, pogi. Mas pogi kay Jonel. Matangkad pa, gusto mo? Kung ano-anong pinag-aatupag mo, insecure ka kay VP Sara, sabi niya, sa hindi pagdalo sa budget hearing ng OVP sa Kamara. Budget hearing? Wala naman kayong ginawa sa budget ni VP Sara. Bawas lang kayo ng bawas. Tapos ang pinag-uusapan nyo naman sa budget hearing, hindi naman yung budget. Yung confidential funds. Mga gago. Iisipin ninyo. Nililigaw nyo yung usapin. Gusto nyo lang pasamain si VP. Alam nyo, the more nyong pasamain si VP Sara, lalong bumabango sa taong bayan. Diba? No, wala kasi to. Hindi to mahilig sa driver. Pero pogi yung security. VP Sara, bigay mo nga yung security mo. Tanong ni De Lima, bakit nakaharap ni Sara ang Senado pero absent sa Kongreso? Di ba nagpunta siya sa Senado pero pagdating sa Kongreso, tanga ka ba, Laila? Abogado ka, di ba? Siguro alam mo. Kawalan ng respeto sa saligang batas. Hindi, sa saligang batas siya walang respeto sa inyong mga congressman. Sa inyo, pina-impeach nyo. Kung hindi ba kayo ipokrito,
ang Congress. 150 na usapin. Galing pa kay Bongbong Marcos. Di ba? Confidential funds, 150. Galing pa kay Bongbong Marcos. Tapos yung nakawan dyan sa Congress, hindi nyo masita-sitan, hindi nyo mabanggit si Tambi. Di ba? Mga ipokrito kayo eh. Tapos abogado ka pa, tapos magtatanong ka ng ganyan, kabobo mo, animal. Sagot ni Barsaga, mas pinili ng Vice Presidente na unahin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol. Ulitin ko, ito ang pagsabi. With all due respect, while I agree that the budget deliberation is very urgent, Vice President Duterte went to help the victims of the recent earthquakes. The victims of calamity need assistance than the 2026 budget can wait. Pasok sa banga. Ito po ang isang magandang halimbawa na ang isang abogado nagmumukhang bobo kung pilit ginagawa tama ang mali. Imbis na matuwa kayo sa Vice President, hoy, buti pa si Vice President Sara pumunta agad dun sa Cebu. Si Sara nandun agad sa Cebu para tumulong sa mga nalindol. Habang si Bongbong Marcos hindi niya pa alam kung may lindol. Ano sabi ni hindi niya pa alam, hindi niya sigurado kung may lindol nga ba sa Cebu o wala. Andun na si Sara, si Bongbong di pa alam kung may lindol sa Cebu o wala. Tapos ang pinuputok ng butchi, hindi ka na ba punuputok? Pinuputok ng butchi mo. Hindi umaten si BP Sara. Yan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya may mga abogado nagmumukhang bobo na habang yung mga bata ay nagmumukhang matalino. Bakit? Nandun sila sa katotohanan eh. Yun yung issue nun. Minsan, hindi sa katalinuhan. Nandun sa tama. Sa totoo. Isipin mo, isa kang matanda. Nagmukha kang bobo sa harap ng bata. Hindi mo nakita yun? Na mas dapat unahin yung mga nasa lanta ng lindol kaysa yung budget. Gigil na gigil kayo kay Sara eh. Alam mo, eto yan. Isa sa isang bagay na hindi mo kayang bilhin. Hindi mo kayang i-demand. Ito po ay in-earn. Respect. Alam mo siguro kung bakit walang respeto si BP Sara sa'yo at sa mga kasama mo dyan sa kamera. Alam mo yun. Let's not be hypocrites here. Alam nyo, nakawan dyan, tahimik kayo. Sino gusto mong unahin? Yung budget? Tatanungin naman si Sara ng mga kasamahang mga ibang mga komunista dyan. Ang tanong naman patungkol sa confidential funds. Ang usapin budget. Kung hindi ba naman kayo loko-loko? Di ba? Tapos tatawagin yung baliw si Si Kiko Barsaga? Hindi. Sa inasta mo, Laila de Lima. Sino mas mukhang baliw? Ikaw o si Kiko Barsaga? Sige. Yung ginawa mo dyan kay Junel. Sino ba si Junel? Kasi may nagsabi sa akin, hindi ko man alam. Tanong lang to, tanong. Sino mas mukhang baliw sa inyo? Ni Kiko. Diba? Ikaw talaga eh. Next po itong binanggit ni Karen Dabilano. Ako'y naniniwala na ito'y panawagan sa mga kasamahan niyang mga media. Hindi lang sa doon sa panawagan diyan sa magnanakaw, diyan sa kamera. Panawagan din ito sa mga media. Sa mga katulad natin. Social media, sa mainstream media. Ito, pakinggan po natin si Karen. This is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi.
there are talks of Ayan, isasabi. Ang pinupunto niya dito, sa tingin ko, si Saldico. Kasi pa-victim. Di ba? Gusto pa niyang tumabi. So, nagsasakripisyo siya sa taong bayan. Yung sinasabi ni Magalong. Kaya siya nag-resign para tumabi, nagsakripisyo siya. Pambihira. Kung hindi ba naman kaliwat kanang gago yan si Saldico, puro pa demanda ang alam niyan. Oh, ano nangyari sa'yo? Na ano ka? Ikaw ang hindi makauwi sa Pilipinas ngayon. Kung matapang ka, umuwi ka rito. Di ba? Sakyan mo yung jet plane mo. Uwi ka rito. Oh. Tapos biktima pa siya. Tapos pinagtatanggol pa nito mga congressman. Siya pa raw nagsakripisyo. Kita mo naman kabobo na itong mga congressman na to. Ginagago talaga tayong Pilipinas. Mga Pilipino. ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. Tambi. Supposedly more than 10 houses in Forbes Park. Alam nyo ba kung magkano bahay sa Forbes Park? May isa ka lang dyan. Ang tanong kasi ito nakakaasar. Ano ba negosyo nila? Ayala ba sila? Gokong Way ba sila? Robinsons ba sila? Hello? Wala namang negosyo yung mga yan na ganyan, kalalaki. SM ba sila? Mga politiko ganyang kayayaman? Magkano lang ang sahod ng politiko? Ang bahay nyo sa Forbes, ilan? Nalulunod mga Pilipino? May jet plane ka, may private plane ka, ilan ang chopper mo? Tapos kayo mga congressman, tahimik. Sasabihin nyo, wala kayong alam. Alam mo minsan, eto si Karen, meron ako mga hindi gustong interview niya. Matalas din ang dila nito. Pero this time, tumataas ang respeto ko sa kanya. Bakit? Humiwalay siya doon sa... Alam naman natin yan. Ang laki ng problema natin ngayon sa media. Instead na solusyonan natin yung problema patungkol sa mastermind ng Nakawan. Sino ang mastermind ng Nakawan sa baha? Nagfo-focus tayo doon sa mga bubwit. Ito si Karen Davila, nagbibigay ng halimbawa. That is what I call influence. Mga congressman, tahimik. Pero may the likes of Kiko Barsaga. Diba? Mga senador, tahimik. But merong Bam Aquino. What are you doing, Bam? Kiko, what are you doing? Risa, what are you doing? But meron din yung mga matatapang na talagang sinasalubong, tinutumbok. Kasabwat si Saldi, kasabwat si Tambi. The likes of Cheese and Marcoleta. Cayetano. Sa mga vloggers naman, may bayad pa. Ang mga nabayad niyan, ni Tambi, hindi political vloggers, mainstream vloggers. Ang topic nila iba. Kung ano-ano, hindi politika. Kasi sa politika, wala si political vloggers, ang hirap siyang kumuha. Ang hirap ipagtanggol niyan. Kaya ang kinuha niyan, ang mga napulot niya, mga mainstream, ang topic ay hindi politika. Di ba? Dapat magtapang ang media. May Karen dapat ang media. May Kiko Barsaga dapat ang congressman. May Marcoleta Cayetano ang senador. Ang vlogger din dapat may ganun. Lintik na yan kung matatakot tayo mga vlogger. Especially tayo mga political vlogger. Kung matatakot tayo, susunod-sunod tayo dito kay Latambi. Kung magpapabayad tayo, pambihira yan. Nakikinabang kayo sa nakaw. Pera ng taong bayan sa flood control, pinuslit. Diyan nyo kukunin yung bayad sa inyo. Dapat manindigan tayo sabay-sabay. Kalabanin natin ito. Kung tatahimik lang tayo, wala mangyayari sa Pilipinas. Kung tayo nasa social media, tayo mga nasa balita, tatahimik, wala mangyayari.
Go ito si Karen, tuloy mo yan, Karen Davila. But to defend the speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain. Yun, yung i-defend mo pa si Tambi. Tapos, hindi nag-e-explain. Take note, hindi nag-e-explain si Tambi bakit sobra ang nakawan na sa kanya dumadaan ng budget. Siya ang may kapangyarihan ng budget. Sila ang magpinsa ng pumipirma. Dumadaan yan sa kanila. And yet, no explanation. Ano lang sasabihin ni Tambi? Hindi ako magnanakaw. At ako'y mananatiling malinis at magsisilbi sa Pilipino. Lintik na yan, parang yung speech ni Bongbong Marcos. Ang pangako ko sa Pilipinas ay unity. Unity. Pagkakaisa. Si Tambi naman, instead na i-explain saan napunta yung pera. Hindi ako magnanakaw, magsisilbi ako sa Pilipinas. Mananatiling malinis. Hindi exactly ganun. Not verbatim, okay? Kasi nabasa ko lang yan. Pero ang ibig sabihin doon, hindi nag-e-explain. Generic. Napaka-generic nung kanyang ng kanyang speech. Ng kanyang pinapalabas sa media. Dapat yung nag-i-explain ka, hindi kasi dito napunta yan, hindi tayo kasabwat dyan, dahil dito yan. Ito kasi nagganyan. Ito siya talaga ang dapat dahil yung pera, yan. Tapos hindi, yung nag-explain. Yan ang punto ni Karen eh. Hindi ka nag-explain, Tambi. Anong klase kang tao? Anong klase kang, hindi ko alam kung tao ka o buhaya ka eh. The corruption in the budget that he allowed. Yun eh. Hinayaan nila. Si Marcos, hinayaan din yan. No explanation coming from Tambi. No explanation coming from Bongbong. And yet, under their watch, nangyari itong pinakamalaking nakawan sa balat ng Pilipinas. The two main man, yung magpinsan, no explanation. No whatsoever. Basta sa kanila, sasabihin nila, inosente sila. Tapos, kasalanan ni PRRD. Abangan ninyo. Pumutok daw ang taal. Isisisi kay PRRD. Lumindol sa Cebu, kasalanan ni BP Sara. Ganyan po kalupit. Ito po next, tingnan natin. Ito, patungkol ito. Tingnan, pag-usapan po natin ito dahil ito ay may connection dito kay Karen. Yung sinabi ni Karen Davila. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, to be honest, I seriously thought about leaving the majority. Because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We're neglecting our colleagues. And we're forgetting who the real culprits are. Ang ano niya dito, pinag-iisipan niya na. Pinag-iisipan niya na umalis sa majority. Alam nyo, ang pinakamalaking problema natin bakit nagkaroon ng sarswela ang investigasyon. Kasi yung mga senador na katulad ninyo na naduwag. Pumayag kayo ilipat kay Tito Soto yung Senate presidency. Na alam naman natin ang target nila, yung Blue Ribbon Committee, para ma-focus ang investigasyon doon sa mga bubwit. Para hindi umakyat doon sa mastermind. Yan ang game plan nila. And don't tell me, Senator J.B. Ejercito, that you are the good one and yet you don't know this. Kaya ang sagot dito ni Kiko, you were granted your position by the people to take decisive actions. Yan eh, pinag-iisipan mo pa. Bitaw na. Di ba? Ang kabaklaan yan. Not to endlessly ponder on morality. If you still don't have a clear stance on the corruption issue now, then you are nothing but a traitor
to the Filipino people. Yun, eksakto. Ngayon, dalawa lang ang tao sa Pilipinas. Kakampi ni Tambi at ni Bongbong Marcos o kakampi ng taong bayan. Yan lang yun. Eksakto yung sinabi ni Kiko. Kayo, tanong ko, kakampi ba kayo ni Bongbong at ni Tambi o kakampi kayo ng taong bayan? Kakampi kayo ng mga ninakawan patungkol sa flood control? Kung hanggang ngayon nagdi-decide ka pa lang, malalim mag-isip si Kiko. Again, hindi ko sinasabing perpekto, magaling itong mama na ito. Pero naturingan kang senador. Mas matalino pang mag-isip itong si Kiko Barsaga sa'yo. Palit kaya kayo? Diba? Hindi po pwede ngayon wala kang stand. Pag tumahimik ka, kampi ka kay Tambi at kay Bongbong. Yan lang yun. Kahit malinis ka, pero tumahimik ka, doon ka kumakampi. Kasi konti lang ang nagsasalita eh. Konti lang nakikipaglaban. Pag ngayon wala kang ginagawa, kakampi ka kay Kiko, ay kay Tambi at saka kay Bongbong. Kung nag-iisip ka katulad ni Ejercito, kakampi ka kay Tambi at saka kay Bongbong. Tingnan yung Pinklawan. Kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. Yung kakamping. Dahil ayaw lang nilang mapaupo si BP Sara, hindi na nila hinahanap yung totoong mastermind nitong flood control projects. Kinampahin na nila. Mga komunista nga, kampi na kay Tambi. Hindi nyo ba halata? Yan ang sabi, ha? Ay, galing po ito sa loob. Ang bossing na daw ng mga komunista si Tambi. And look at the examples. Di ba? Untouchable. Binabanatan ba ng mga komunista si Tambi? Yan ang sabi sa akin. Ang tanong, Tambi, totoo ba? Totoo ba yung balita ko o fake news? Ako nagtatanong lang ha. Kinikwento ko lang yung nababalitaan ko. Pero pag tiningnan mo, di ba? Hindi binabanatan ng komunista si Tambi. Grabe nangyari sa Pilipinas. Oh. Nasolusyonan na sana natin yung problema natin sa mga komunista. Ngayon, lumakas ulit. And definitely, anong kailangan ng komunista para lumakas? Ating pera. Pinalakas natin. Hindi binabanatan si Tambi. So ano yun? Libre? Libre? Pag binigyan mo ng pera ang komunista, lalakas ulit yan. Ano? Tanong, libre? Sa mga komunista dyan, libre? Huwag nga ako. Maraming salamat po sa mga nanood. Huwag pong kakalimutan na i-like nyo po itong video na ito. At sa mga hindi pa po subscribers, subscribe po kayo sa vlog na ito. Ako po yung naglalabas ng 2 to 4 vlogs, videos a day po. So sana po mapanood nyo lahat, masubaybayan nyo, masundan ninyo. Maraming salamat po. God bless everyone.